Magandang araw ulit mga ka-super. No, welcome back po sa ating channel. No, ako nga pala si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer at isang Safety Officer at former First Aider. No, kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, no, fresh graduate, OFW na gustong bumalik sa Pilipinas o nais lamang pagandahin ng iyong resume, ang video na ito ay para sa iyo. Okay, sa loob ng ilang taong bilang HR, no, libo-libong resume ang nakikita ko. At ang totoo, maraming aplikante ang hindi natatawagan dahil sa resume pa lang. Hindi sila pumapasa sa unang screening. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 7 sikreto kung paano ba gumawa ng resume na may tsansang mapansin ng HR katulad ko. Kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo. Simulan na natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer, isang Safety Officer, and also a former First Aider. Ako po ay gumagawa ng mga video content patungkol sa tips sa trabaho, tips sa safety, tips sa first aid, at marami pang iba katulad ng pagtulong at pagbibigay ng serbisyo sa kapwa. A leader, a friend, and a servant. A proud member of Alpha Phi Omega Fraternity, samahan niyo po ako sa isang makabuluhang talakayan. Kung nais ninyo ng mga ganitong video content, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe, at i-click ang notification bell upang palagi kang updated sa ating mga videos. Tara at ating alamin, himayin at pag-usapan sa HR Ariel Super Riel TV. Tip number 1. Gumamit ng malinis at professional na format. Tandaan, simple is better. Hindi kailangan ng makukulay na background, maraming graphics, o sobrang daming design. Mas gusto ng karamihan sa HR ang resume na number 1, malinis, number 2, organisado, number 3, madaling basahin. Gumamit ng malinaw na font tulad ng Calibre, Arial, o Times New Roman at panatilihin ang font size na madaling basahin. Hindi ganun kalaki at hindi rin ganun kaliit. Tip number 2. Ilagay ang mahalagang personal information. Siguraduhin tama at updated ang iyong number 1, buong pangalan. Number 2, mobile number. Number 3, professional email address. Number 4, lugar ng tirahan. Kahit lungsod o munisipalidad, kung nais mong limitahan ng personal na detalye. Hindi na kailangang ilagay ang mga impormasyong hindi hinihingi o hindi mahalaga sa trabaho, maliban kung particular na nire-require ng employer. Number 3, gumawa ng maikling career summary. Sa halip na objective na sobrang generic tulad ng to obtain a challenging position, mas maganda kung maglalagay ka ng professional summary. Narito ang halimbawa. Customer service representative with 3 years of experience in handling customers' concern and consistently meeting performance targets. Eager to contribute strong communication and problem-solving skills to a growing organization. Sa loob pa lang ng linyang yan, may idea na ang HR tungkol sa iyong kakayahan. Tip number 4. I-highlight ang iyong experience. Sa bawat trabaho, huwag ilagay ang lahat ng ginagawa mo. Piliin lamang ang mga responsibilidad at achievements na may kaugnayan sa ina-applyan mong position. Mas maganda kung may resulta. Halimbawa, maintain inventory accuracy through regular monitoring and documentation. Kung may mga nasusukat na resulta, ilagay din ang mga ito kung totoo at kaya mong ipaliwanag.
Tip number 5. Ilagay ang mga skills na talagang meron ka. Maraming resume ang may nakalagay na leadership, communication, at teamwork. Pero sa interview, hindi nila ito may paliwanag. Mas mainam na ilagay lamang ang mga skill na kaya mong patunayan sa interview o sa aktual na trabaho. Number 6. Siguraduhin walang mali sa grammar at spelling. Isa ito sa unang napapansin ng HR. Basahin ng ilang beses ang iyong resume bago ito ipadala. Mas maganda kung ipabasa rin ito sa taong mapagkakatiwalaan. Tandaan, ang maling spelling lang minsan ay nakakaapekto na sa unang impression. Pang-7, i-customize ang resume sa trabahong ina-applyan. Ito ang isa sa pinakamalaking sikreto. Huwag iisang resume lang ipadala sa lahat ng kumpanya. Basahin ang job description, pagkatapos i-highlight sa resume ang iyong experience at skills na pinakaangkop sa hinihingi ng employer. Mas magiging relevant ang iyong application at mas mataas ang tsansa na mapansin. Mga mali dapat iwasan. Unang-una, mali ang contact number o email. Pangalawa, gumamit ng hindi professional na email address. Pangatlo, maraming typo o grammatical errors. Sunod, sobrang haba ng resume na hindi naman kailangan. Sunod, hindi updated ang work experience. Sunod, mali ang petsa ng employment. At panghuli, may maling impormasyon o pinalaking experience. Tandaan, ang katapatan ay mahalaga. Ang maling impormasyon ay maaaring maging dahilan ng hindi pagtanggap o maging issue kung ikaw ay ma-hire. Bonus tip mula sa katulad kong HR. Bilang isang HR generalist, ang una naming hinahanap ay hindi lamang ang magandang format. Mas mahalaga kung malinaw na pinapakita ng resume na ang aplikante ay may mga kwalifikasyon at karanasan akma sa posisyong ina-applyan. Ang resume ay hindi lang listahan ng trabaho. Ito ang iyong unang pagkakataon upang may pakita kung bakit ikaw ang nararapat i-interview. Ang ating lesson for today, hindi kailangan ng mamahaling template para makagawa ng magandang resume. Ang kailangan ay number 1, malinis, number 2, tapat, number 3, organisado, number 4, updated, number 5, akma sa trabahong ina-applyan. Ang resume ay hindi garantiya ng trabaho. Ngunit ito ang unang hakbang upang mabigyan ka ng pagkakataong may pakita ang iyong kakayahan sa interview. Sabi nga sa ating kasabihan, ang magandang resume ay hindi iyong pinakamakulay, kundi yung pinakamalinaw, pinakatapat, at nagpapakita ng tunay mong kakayahan. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa ating YouTube channel. I-comment sa ibaba ang mga gusto ninyong sumusunod na video tungkol sa top 20 interview questions and best answers, paano sagutin ang tell me something about yourself, 10 dahilan kung bakit hindi ka natatanggap sa trabaho, paano gumawa ng cover letter. Muli, ako si Mr. Jason Ariel Andrade, HR Generalist Officer, Safety Officer, at former First Aider. Remember, another HR tips, another day. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.